Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So, dito ako sa Starbucks ulit. Actually, karugtong lang ito nung vlog ko kagabi. Kaya hindi muna natin mapapag-usapan kung ano yung nangyari doon sa live, kung umakyat man si Ma'am Monica D. Kasi ito ay pahabol na content ko lang para meron ako pang umaga. Ito ay ni-request ni Sir, ano ba name na ni Sir? Ni Sir Paris France. Shoutout sa'yo, then shoutout din kay Ma'am Janice Putan. Sabi ganon, hello po, belated happy birthday. Salamat Ma'am Janice. Pabati din daw sa partner niya na si Archie Abrea ng happy birthday. May 30. Oy, happy birthday po. Hindi na uubos yung mga kasamahan ko na na May ang birthday Anyway, meron tayo pag-uusapan ngayon, no? Ah, ito, usapang sweldo naman. Ito hindi na bago ito eh. Nangyari na ito doon sa mga dating naging trabahador ni Tito Norms. 'Di ba I think si Sir Erwin, si The Kings, siguro si Lemor din yata, Lemor Creations, hindi natupad yung pinangakong van. I don't know kay Sir Dong Batalan kung ano, pero si Ian, si Casper. Ngayon, ito kay Ma'am Monica D. Actually, nung nagtatrabaho si Ma'am Monica D doon, nasabihan na namin ito eh. Na ganyan yung mangyayari. Anyway, di ba? Hindi naman natin masisi yung kagustuhan nila magtrabaho, lalo na kung maganda yung ipinangako talaga. So ito, dito sa post ni Puginius. Dali, nawala. Wait lang ha. Ito. Sa post ni Puginius, ayusin ko lang ha. So ito yung naisabi ni Ma'am Monica D. Inuulit ko ha, disclaimer. Ito ay sa mga nasabi lang ni Ma'am Monica D. Open pa naman tayo, baka mamaya, alam mo na, planted. Medyo nadadala na tayo sa ganun eh. Baka mamaya mabudol tayo or ano. Pero ito ay ayon lahat sa sinabi. For now, wala muna akong paniniwalaan. Pero magiging biased ako. Kasi nga, nandun tayo sa kabilang partido eh. Siyempre, pabor sa atin ito. May konting pagkabias pero ayoko munang sabihin na ito to. Ito ay naaayon lamang sa pahayag ni Ma'am Monica D. Ayon dito sa ni post ni Puginius. Sweldong 20k naging 1.5 na may kasama pang Jollibee, laptop allowance at second hand smoke. Walang konsensya, mag-ina pinabayaan sa biyahe habang gutom. Tapos sweldo ng editor tinakbuhan pa. Hustisya para kay Monica na naging editor, PA, tagasalo ng stress. Akala mo totoong big time kung mangako. Pero ang ending, pareho lang silang naiwang luhaan ni Casper. Norman Mangusin, baka naman pwedeng pambili man lang ng joyride ang ibayad mo, hindi puro fame at pangako. Expected na ito eh. 'Di ba? Pero itong mga taong to, if ever man na naloko, siguro pwede nating bigyan ng konsiderasyon kasi hindi naman nila kilala si FLM eh. At nakita ko naman yung pagiging loyal nila, no? 'Di ba? Syempre, amo nila, no, katwiran ni Casper magiging loyal pero I believe nakikita na nila yung mali hanggang nandun pa pero siguro in denial, no? Ano to mga nasa conversation? Tingnan natin ha. Nahiwalay yung anak ko, naiyak ako.
tapos wala pa akong masakyan pa uwiin. Suka pa ako ng suka sa biyahe. Ang tapang pa ng amoy ng sigarilyo niya. Di kasi ako sanay sa biyahe. Tapos 6 months pa lang si baby, kapanganak ko lang. Breastfeed talaga si baby. Nag-aaway kami ng asawa ko dahil mali daw yung senyas ko sa kabilang sasakyan na pinapauwi ko na daw sila. Utos naman ni Norma na umuwi na mag-ama ko, tapos nawala yung baby girl ko sa akin. Gutom na gutom pag uwi ko dahil nahirapan rin ako makahanap ng joyride. Ano? Ano? Anyway, pagpatuloy natin, no. Doon pa lang sa paglinis niya ng sigarilyo ni Norma nung December, may nabanggit na siya sa akin, tapos marami nangyari ng December kasi breastfeeding mom ako. Hinayaan lang ni Norman mawala sa akin yung breastfeeding. Baby siguro to, no? Baby ko na may uwi si Mister. Tapos ako sasama papuntang Paranaque. Di ko masyadong inisip yon noon, pero na-realize ko na di niya kami iniisip niya lang fame niya at sarili niya. Ito na yung madali, I mean, ito na yung yung sinasabi namin noon pa. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, ang minsan nagiging problema kapag nagkikwento kami, no? Kasi sa totoo lang mga men, hindi naman namin kilala si Tito Norms ng isang buwan lang eh. Isang buwan, 3 buwan. Hindi namin ganun kakilala si Tito Norms ng saglitan lang. 6 na taon. 6 na taon na namin kilala yan. Bagamat hindi naman kami nagkikita ng pero yung mga testimonya ng mga taong kaaway namin before na nanggaling sa kanya, na sobrang loyal sa kanya, tandaan nyo ha, yung mga nakakausap namin na tao niya dati, hindi niya binabayaran yun. Yun ang nagbibigay sa kanya ng pera before, na nakausap na namin ngayon. For example, sila Sir Nasukir, sila Boss Makmak Pablo, 'di ba? At yung mga ibang vlogger niya na nag-aambag sa kanya before. Hindi niya binabayaran yung dati. I mean na hindi niya binabayaran, hindi niya empleyado lahat yun. Yun yung mga lalo na si Ma'am Karen, 'di ba? Si Ma'am Karen pa nagpapadala ng pera niyan. Just imagine, taga dun sila dati na nagkikwento na sa amin ng regarding diyan. 'Di ba? Mas lalo na si Boss Makmak Pablo, na kausap niya yung gabi-gabi kahit nung nasa kulungan pa. I mean, by that qualification kasi, dapat kahit pa paano, nakikinig na kayo sa amin nun eh. Well, nandyan na yan, wala na tayong magagawa. Pero sa future, no, kung sakaling may makukumbinsi si Tito Norms, di ba? Bigyan nyo din ng time na makinig din sa amin. Kasi, syempre, unang sasabihin nyo, naninira kayo. Pwede naman kayong provide ng proof eh. 'Di ba? Hindi naman kami dadaldal ng walang ipapakita. Next, ano ba to? At binubura ko ang mga live niya. Ayaw ko kasi makakadisgrasya siya ng vlogger, lalo na kay Kuya MG at FG. Lagi niya binabanggit sa live. Matatapos din yan, makakabangon din at makakabawi ka, kaya bla bla bla. Dito tayo sa sinasabi ni Ma'am Monica D. Oo naman po, chat po ako sa inyo if I'm ready. Need ko muna ng professional help sa mental health ko, at nag-support sa asawa ko, go signal niya, kasi alam ko sasama yon sa magsasalita. Mas may alam yung asawa ko at may
naobserbahan siya kaysa sa akin. Alam nyo mga men, ito ha, yung gagawing interview, hindi interview, kwentuhan lang yun eh. Magpa-interview talaga kayo kay Sir MG. 'Di ba? Kasi pagka sa amin, 'di ba, hanggang kwentuhan lang kami eh. Kumbaga, mag-extra kami ng information sa ano namin, sa alam mo 'yon, sa tinitingin namin na or do sa matatimingan namin na maiisip namin itanong, 'di ba? Pero mas maganda kay Sir MG kayo makipag-communicate, 'di ba? Kasi sa amin, baka mamaya sumablay na naman ano. Magagalit na naman sa amin yung ano, eh hanggang kwentuhan lang naman tayo. Dali lang ha. Sana ba yung ano? Wala pa naman kaming pera para humarap sa kaso. Tapos anak ko po, maliliit pa masyado pang ng mga di pa nga nag-aaral. Yung asawa ko po medyo kumbaga gusto niyang i-push further. Sige lang, live niya kung ano-anong sinasabi. Kaso pinipigilan ko at binubura ko mga live niya. Ayaw ko kasi makadisgrasya. Aware din pala sila nung time na yon na delikado yung ginagawa nila ano. Ano to? Binigyan naman ako ng 1K nung una ko siya nakilala. Pang photo bongbong. Ano photo bongbong? Pang photo bongbong nung December, nakasama ko sila Casper at si Norman. 4K buo, pero tapos sumunod 500 pang Jollibee, share post at yung laptop at load allowance. Ice wala na, bigla na lang nanahimik at unti-unti na lumalayo. Lalo nung wala nang paramdam 20K pangako niya sa akin as editor. Wala na. Inuunti-unti kan lang. Pustahan tayo. Yung mga binigay pa sa'yo niyan, yung 4K, 1K, 100, i-exage pa yan. Para masabi na may naibigay. Sorry ha, magkakaiba yung ano eh, yung order nito eh. Tingnan natin. Iba-iba yung order nung chat eh. Ito oh, yung sinabi mo na wala pa naman kaming pera para humarap sa kaso. Tapos ano ko, kasi dapat that time naiisip nyo na yan eh. 'Di ba? I think if I'm not mistaken, nasabi ko na rin sa vlog ko yan dati. Na isipin mo yung ano, yung anak mo, 'di ba? Kasi hindi biro yung pinapasok nyo. Kasi napapansin ko that time, binabala kayo eh. Kayo yung ginagamit na para magsalita eh. Isa pa sa matapang doon yung Jem Estenzo. Na hindi ko alam, ano ba yung paswelduhin ba yon? Yung si Jem, na akala mo pag nagsalita eh ano, kayang-kaya niya. Tapos nung nalaman na siya yung nag-edit ng convo, di ba may convo dati na ipapapatay si FLM na as per MG daw, si MG daw yung nagsabi na inedit lang pala yung convo. Di ba, di umano daw si Jem Estenzo yung nag-edit nun. Ang pinagtataka ko, bakit kayo willing gumawa ng mga ganong bagay, no? Yung mga hindi pinag-isipan. Tapos pagka nagkaroon ng kapahamakan, hindi naman kayo makakasiguro na sasaluhin kayo niyan. Di ba? Kadalasan yung mga panatiko ganyan eh. Pero kahit papaano dito, nakikita ko na nag-iisip ka na pala nung dati.
'Di ba? Hindi ko lang siguro maintindihan yung part na bakit ah hindi yung ipagtanggol pa yan. Kung nakakaisip na kayo ng ganon. Ano yung umaasa pa rin ba kayo sa sweldo that time? Or talagang sobrang believable yung pangako? 'Di ba? Just imagine, no? Pinalilitaw niyan na mayaman siya, tapos 20,000 hindi maibigay sa inyo. Eh yung mga ano, yung mga sponsor niya diyan eh, na lalo na nung nagfa-fundraising ako sa ano, sa yung equipment ni Sir Ed Kaluwag. 'Di ba? Nagfa-fundraising ako noon. Ang daming willing magbigay eh. 'Di ba? Tapos yung trilyonaryo na yun, sweldo mo pa yun, na pinagtrabahuhan mo. Ano, hindi ba kayo nagtataka doon, men? Kaya nagtaka nga rin kami nung time na ano, na yung naghihikayat sila, no, yung mga gagawing scholar daw, yung mga college student. Biglang gumanda yung ano, yung quality ng video niya. Halata na agad namin na may ano, may editor. May editor siya ng video, 'di ba? Pero no, at least kahit pa paano, nakawala ka na diyan. Kaya pala biglang nanahimik na ito si ano, si Ma'am Monica. Hindi na rin ano, hindi na rin masama yung ginawa niyo. Pero ang tanong ko ba, paano kung ah naibigay sa inyo yung sweldo, tutuloy pa kaya kayo diyan? Kakanta ka pa kaya kung natuloy yung ano, yung sweldo mo? 'Di ba, men? Well, mamayang gabi siguro pag-uusapan natin yung nangyari sa live. Kung umakyat man siya, no? Kasi as of this recording, hindi pa nangyayari yung live eh. 8 p.m. pa lang ng gabi. So, tingnan natin mamayang or no, after nitong tambay ko dito sa Starbucks, uuwi ako, aayusin ko na yung live. So, magandang umaga sa inyo lahat, mga kababayan ko. Bye-bye.